impormasyon ang hatid namin sa inyo mula sa TNT's News Report. Katotohanan sa bawat habi ng balita. Ang hatid namin magandang araw po, Pilipinas. Po si Mel Maggie Itegay. Kita pa, next news report. Partner, ayon sa Pag-asa at sa Office of Civil Defense o CP, itong Sabado, November 8, 2025, matinding pag-ulan at baha dulot ni Bagyong Ting. Sa Cebu at Visayas, nagdulot ng matinding sala si Bagyong Ting na may international name na Kanay. Batay na base datos ng OCD na ibahagi ni Deputy Spokesperson Diego Mariano kung ang nakapagdating ng bagyo. Saan 141 ang munisipyo, 7 ang nawala at 3 tao ang batay sa tala ng Mactan Weather Station sa Lapu-Lapu City at Lapu-Pati DRG sa Danao City umabot sa 183 millimeters ang dami ng ulan mula sa alas 8 ng umaga noong November 3 hanggang alas 8 ng umaga ng November 4. Ang naitalang ulan sa Bacatan ay halos isang buwan at kalahating halaga ng karaniwang ulan sa lugar. Patuloy na nagsasagawa ng search and rescue operations ang mga otoridad habang inasikaso ng mga lokal na pamahalaan ng ang relief operations para sa mga naapektuang pamilya sa lalawigan. Sa kabila naman ng pagtanggap ng Cebu Province ng 26.7 billion na pondo para sa flood control sa nakalipas na 3 taon, lubhang maapektuhan pa rin ito ng baha dulot ng Bagyong Tinong. Ayon naman sa mismong residente Arab ay sobrang lakas ng tubig, hindi ka makalabas. Ayon kay Ronaldo Vergara, 53 anyos, residente ng Mandaue City.
na nagsasabing na nawasak ang lahat ng laman ng kanyang maliit na tindahan matapos pumapaw ang kalapit na ilog. Tinawag naman ni Governor Pamela Mariccuatro ng Cebu ang sitwasyon pinakamatindi, walang kapantay at nakapipinsala. Wala pa akong naranasang ganito. Grabe talaga ang agos ng tubig dagdag niya. Daing ng mga Cebuanos at bawat mamamayang Pilipino. Tulong at pagbabago para sa mas handa at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. All right. Now, in your Facebook page, you posted 26 billion pesos of flood control funds for Cebu. Malawakang solusyon naman at sagot sa matinding pagbaha at madalas na bagyo sa Pilipinas ang mga sumusunod. Maayos na urban planning at drainage system. Reforestation and proper waste segregation and proper waste disposal. Climate resilient infrastructure, disaster preparedness and early warning systems. Disiplina at partisipasyon ng bawat mamamayan. Long-term national strategy. Babala ng mga scientists lalong lumakas ang mga bagyo. Dahil sa climate change na dulot ng tao. Dahil sa patuloy na pagminina sa malawak quarry sa Cebu. Kabilang ng dito ang mga bilyong flood control project na hindi na ipinatupad ng maayos sa lalawigan. Dahil dito, muling isinailalim sa state of calamity ang Cebu province. Matatanda ang lalawigan ng Cebu ay nakaranas din netong nakaraan ng matinding paglindol at patuloy pa din nakakaranas ng mga aftershocks. Bago tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility pasado hating gabi ng Huwebes si Bagyong Tito. Kababayan, para po sa mga gustong magbahagi ng tulong, maaari po kayong magbigay sa pamamagitan ng Angat Buhay Foundation. Ang Angat Buhay is coordinating with Angat Bayanihan Volunteer Network Extend Activities
Muli ako si Mary Mavi Ezekiel Ilustrisimo. Nag-uulat mula sa Temes News Report. Mga kababayan, mag-ingat po kayong lahat. 45 days na lang, Pasko na! Muli po ako si Lila Aline Ancheta. Nagpapaalala mga kababayan, manatiling handa at mag-ingat po tayong lahat sa mga pagdating pagbagyo. Sa ating pamahalaan, humingi po tayo ng kalidad, mas maayos, tapat na serbisyo para sa ating mahal na bansang Pilipinas. Naguulat